Ayan, isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage. May panibago na naman po akong customer. At ang pare-repair nila ay isang video okay. Ang issue po nito mga ka-voltage ay sira na po ang sensor nito. Yung kanyang remote sensor ay sira na po. Siguro nagkabaligtad ng kabit yung customer ng battery. Yung positive, nabaligtad nila, naging negative. Sa may negative side ay nabaligtad po nila, kaya ho nasira ay yung memory ng remote. So ginawa ko po, inorderan na po namin to, pina-orderan namin siya po ang pumunta ng Raon para bumili ho ng remote sensor para sa video okay niya. Nga, nakakuha na po siya. So parehas naman po ang nakuha niyang remote sensor. Parehas naman po siya at wala namang pagkakaiba sa sakit. Medyo nahihirapan lang ako mag-ano kasi medyo masikip pa ho yung bagong sakit niya, kaya medyo inaano ko po siya. Sinusukat ko pa po siya. Ayan po, pagka kayo po ay mayroong mga isyong katulad na ito na ayaw na hong gumana ang pindutan, malamang sa malamang po ang sira niyan is yung remote niya, sensor remote. May nabibila naman po yan bukod sa Raon. Pwede naman po kayong umorder sa Shopee. I-type nyo lang ho yung remote sensor para sa for video okay. At makikita nyo naman ho doon sa mga seller, makikita nyo ho kung kaparehas ng sensor ninyo, yung lumang sensor. Kaparehas, makikita nyo ho doon sa mga dinidisplay nila sa Shopee. Yun, pwede po kayong umorder doon. Mura lang naman po yan pag o-order kayo. At least hindi na ho kayo papunta ng Raon. Pero itong customer ko, sinadya niya talaga to sa Raon para bumili lang ng sensor na to, ng remote sensor para sa kanyang video okay. So yan nga po, kinabit ko na po yan. Hindi ko na ho napakita yung iba dyan na may mga loose siya na connection. Hininang ko na rin po, kinabit ko na. Tingnan nyo rin po ang mga pindutan. Kung halimbawa, minsan kasi yung mga napuputol po yung wire, pwede nyo naman pong hinangin. Idugtong nyo po uli. Ano kaya, yung mga contact ko ng switch, pwede nyo naman din linisin. Kung halimbawa hindi rin nagko-contact, linisin nyo lang po para mag-contact siya uli. Sa pagkakabit naman po ng supply ng battery niya papunta sa remote, wag nyo pong kalimutan na tingnan ng mabuti yung polarity niya, kasi may polarity po yan, may positive, negative. So makikita nyo naman po doon kung ano ang positive tsaka negative niya. Iwasan nyo magkabaligtad, masayang lang po ang remote na binili nyo. Masisira po ang power supply niya. Basta't pa yung meron po siyang plus, yun po ang positive niya. Tapos yung sign po ng dash, yun po ang negative. Yung black, kasi itong sensor na to, ang positive niya is kulay white. Tapos yung black niya, yun ang negative. So yan, kinabit ko nga po dyan.
Tapos minsan po ang mga connection po ng terminal ng battery, minsan ho puro kinakalawang na ho yan. Katulad niyan ginawa ko na to, kinalawang na ho yung terminal ng battery niyan, kaya akala ko hindi pa rin sira pa rin yung naikabit. Yung pala wala siyang supply. Dahil nga hindi nagko-connect yung battery papunta sa remote. So, gawin nyo lang po, langisan nyo, tapos kiskisin nyo lang ho, para matanggal ho yung mga kalawang niya sa mga terminal niyan. Yan, kinikiskis ko lang po yan para maging malinis po yung terminal niya. At para magkaroon siya ng connection. Yan, after po ng pagkiskis ko niyan, nagkaroon na po siya ng supply papuntang remote. Pagka kung may WD-40 po kayo, lagyan nyo po ng WD-40 para hindi na ho siya kalawangin uli. Kasi minsan nagkakatas po ang mga battery niya. Kaya kinakalawang yung mga terminal ng lagayan ng battery. Yan, nilagyan ko na po siya ng AA na battery at saka testing ko na po siya. Huwag niyo po sanang kalimutan na paki-like and share po ang video na ito at paki-follow na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga video or content na isi-share ko. Ayan po, tinesting ko na po yan at okay na po yan. Tuwan-tuwa na si customer kasi magki-Christmas na, may magagamit na sila. Maraming salamat po muli sa inyo mga ka-voltage at God bless po sa ating lahat.